Sumainyo ang Panginoon. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Ito ang sabi ng mga apostol kay Jesus at ituro ninyong aming panalangin para sa linggong ito. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Sigurado, kahit lahat ay may pananalig sa Diyos. Well, maliban po lamang ang dalawang bata, Pina Ariela at Diana, nabibigyan natin ngayon. Pero tayo lahat naman yung mga binyagan. Ibig sabihin, presyong tayo natin, tayo mga nananalig na sa Diyos. Bahagi yun. Wala nang tanong doon. Pero ang tanong na yun, gaano kalaki ang ating pananalig sa Diyos. At yung pagaya ni Jesus para sa ating natin, dapat pinadagdagan natin palagi yung ating pananalig sa Diyos. Pero sabi nga namin, gaano nga ba kalaki yung ating pananalig sa Diyos? Kasi kung mapansin po natin, anong sabi ni Jesus, kung maging sinlaki man lamang, tawagin natin yung maging simliin lamang, ng butil ng mustasa ay yung pananalig sa Diyos. Alam naman natin kung gaano kaliit yung butil ng mustasa nung panahon ng pandemya, nauso yung mga plantito at plantita. Ako nakiuso rin. So, nakapagtanim ako, doon nakita ko kung gaano kaliit yung butil ng mustasa. Isang ganito mo, lagyan mo ng tubig, tapos ilaban mo sa mabuti ng mustasa. Hindi lang 10 ang kaya ng isang daliri na makadikit doon. No? Bahagi yun, ganun kaliit. Mas malaki pa ang butas ng karayom sa laki kaysa sa butil ng mustasa. No? So, ganun lang. Kaya kung minsan, bahagi rin ng aking pagkikigay, gaano kaya kalaki yung aming pananampalataya? Or rather, gaano kaya kaliit yung ating pananalig? Bakit? Anong sabi ni Jesus? Kung mayroon lang daw tayong kasing laki na pananampalataya ng buti ng mustasa, anong sabi ni Jesus? Ay masasabi niyo sa puno ng sikomoro ito. Well, may tinuro na isang uri ng sikomoro. Wala akong sikomoro dito sa Pilipinas. Sa Israel marami. Pero yung malapit po namin, ibig sabihin, malapit na kamag-anak ng sikomoro ay alin? Kasi ang tawag nito victory. Pinakamalapit nito alin? Ang puno ng balete. Ano? Ibig sabihin, ganun kalaki. 12 to 15 meters, pwede tumaas. Ano? Bahagi yun. Ano? At anong sabi ni Jesus, kung mayroon lang daw tayong pananalig na katulad ng siniliit ng butil ng mustasa, napakalaki na no? Kasi ang ginamit na term na ginamit sa ibang kasing laki ng butil ng mustasa in comparison ni alin. Masabi namin sa puno ng sikomoro ito natin, mapunot ka. Well, ngayon ang panahon na yun, marami yung mga machine na nakikita natin pwedeng pumuno ng ganun kalaking halaman. Pero nung panahon na Jesus, ay makita mo namin na alin. Sabihin mo lang daw, kung may pananalig ka lamang na kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi mo na alin, mautusan mo yung puno na yun alin, mapunot ka at matanim ka sa dagat. So bahagi mo, ganon ang pwedeng ibigay sa atin ng ating pananalig. Kaya nga po, baka napakaliit ng aking pananalig ay hindi ko man lang masabi sa
magbunot ka, at mananim ka sa kanilang ibayo. Kaya napakahalaga na tayo palaging manalangin para katulad ng mga alagad ay mahihingin natin kaya sa sinabi, dagdagan ang ating panalangin. Bahagi ko yun. So, sa paano mga maraan? Tatlo lang mo, no? Kasi mahaba na nga yung tatlo. Una, ay pagtitiwala. Lahat ng ugnayan nagsisimula sa tiwala. Kaya kinakailangan pag-ingatan natin yung tiwala. At nawa lumagong tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos. Lahat naman tayo, lahat nagtitiwala sa Diyos. Pero yung tiwala na dapat na ibigay natin sa Diyos ay alin? Yung tiwala na hindi latak. Bahagi yun, napakahalaga yung pagtitiwala. Minsan sabihin natin, ako naman ay may pananampalataya, naniniwala ako sa Diyos, kilala ko ng Diyos. Kaya lahat, pang-ilalim. Kaya kumisa, nakita natin, mas pinaniniwalaan pa natin yung turo ng pamahiin kaysa sa turo ng simbahan. Bahagi yun. Mas pinagkakatiwalaan pa natin yung pamahiin. Ano pa? Bahagi yun na kung saan makita natin. Kaya huwag mo kayong magtaka kung bakit ngayong panahon na ito, na tayo ay sa gitna ng dilubyo na hinaharap natin, ay nababagabag tayo. At mga ulan, mga bagyo, mga lindol, ay bahagi yun na kung saan ay makita ko natin, ay dumulong pagkakataon na kung saan ay tayo ay inahamon ng Diyos. Na makita ko natin saan tayo nagtitiwala. Kaya huwag mo kayo magtala kung bakit may kurap. Kasi bakit mas may tiwala sila sa kapangyarihan ng pera. Sa kapangyarihan na katanyagan at mismo na kapangyarihan, palakasan, kayamanan, at pasikatan. Nasaan ang Diyos? Panghuli na natin. Hindi. Yung tiwala na dapat natin hihingi sa harapan ng buong kapal, yung tiwala natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit anong mangyari, bahagi yun ito na kung saan ay tayo hinahamon ng buong kapal. Kaya nga, sa panyaya na ipinamamaling sa akin natin, ito ang Diyos na naglikha sa akin, na may gawa ng langit ng lupa, at sa gitna ng ating pagkakasala ay nais siyang tayo tubusin sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. At nais siyang tayo ay makatanggap ng ligayang walang katapusan sa kanyang kaharian sa langit. Ano man ang mangyari, kailangan natin magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Timbangin natin gaano kalaki ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi doon yung masusukat yung ating pananampalataya. Mas dagdagan natin yung ating pananampalataya kasi tayo ay hindi na nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Pangalawa, panalangin. Sabi nga ako natin, kinakailangan natin pagdasal, madagdagan yung ating pananalig. Napakahalaga mo ang patuloy na panalangin. Hindi lamang yun yung panalangin natin kapag may panahon lamang ng problema. Alam nyo,
ito nakaraang bagyo. Makikita mo kalimitan doon sa mga video. No? Anong kalimitan maririnig nyo doon sa mga tao? No? Lord, Lord, no? Panginoon, Panginoon, Ginoo, Ginoo, no? Tinatawag ng Diyos. Ay kung minsan tayo, tumatawag lang tayo sa Diyos kapag special occasion, ang tawag natin. No? Hindi mo, ang pagtawag natin sa Diyos dapat maging normal, no? Kabahagi ng ating sistema. Kaya ako napakahalaga yung pagsisimba every Sunday. No? Kasi minimaintain niya tayo niyan Or kung tawagin natin sinusustain tayo niyan. Yan yung nagpapalakas ng ating pagkilos sa dibdib na ito. Kaya napakahalaga yung patuloy na panalangin, lalong-lalo na sa banal na pagdiriwang ng misa every Sunday. Kung kayo may mga devotion pa, pagdarasal ng Santo Rosario, lalong-lalo na ngayong buwan ng Oktubre, o sa mga nobinaryo, okay. Pero every Sunday, magsimba tayo every Sunday. Hindi yung pag-special occasion lang, kundi kaya kapag tayo ay pinapagawag gawa ng mga sakuna na nangyayari sa ating buhay. Kinakailang masabi natin ang ating panalangin kung pa ako bigyan no? Parang investment yan, no? Bahagi mo yun. Kapag hindi mo dinadagdagan yan, ay lalo mong mawawala. Mayroon din kung tawagin natin dyan, ay sabi nga natin, tumataas ang price nyo. No? Pero yung pera natin lumababa yung halaga. Ganon din. Kapag hindi tayo nagdarasal, kaya napakahalaga mo yung panalangin. Pangatlo, itong medyo mas mabigat. Kasi magagawa lang natin ito kung matibay yung dalawa. No? Ano yung pangatlo? Yung sinabi ni Jesus katulad ng alipin, pagkatapos na magtrabaho ka sa bukid o sa iyong mga hayop, pagdating sa bahay, anong sabi niya sa alipin? Hindi sinasabi na kasi magpahinga ka na, hindi. Anong sinasabi? Ipaganda mo ko ng makakain. At pagsilbihan mo ako. At pagkatapos ng lahat ng ito, ay sabihin mo na ako'y abang alipin, ginagawa ko lamang ang aking tungkol. Anong ibig sabihin nun? Service. Pero hindi lang basta service. Humble service. In service with humility, mapagkumbabang pagtitipon. Ay iba-iba ang panahon natin ngayon, kaya huwag kayong magtaka kung bakit ngayong panahon na ito ay sabi nga ni Secretary Lee, pinangangalandakan pa pinangangalandakan pa natin ng kanilang pangungurakot. Bakit? Ang tingin kasi nila yung kalimitang term na ginagamit ngayon, deserve ko yan, deserve ko yan. Anong sabi na Jesus? Hindi, ako'y abang alipin, ginagawa ko lamang ang aming tungkol. Nakakalungkot na yung paglilingkod na yan, ginagamit sa pansariling kapakanan. Hindi mo service yan. Ang tunay na service yan, yung pinayag, humble service. Na masabi natin sa lahat na ito. Kaya po, kumisan sa mga tao lumalaban ng patas. Kumisan nakapag-isip na sana maging walang yada rin ako. Kasi yung mga walang yada, yun ang nagkakamat ng pera. Hindi yung sinasabi na Jesus, katulad ng pinamanin ko sa unang pagbasa, anong sinabi? Ang maging tapat at kapag mapapababa ay siyang magkakamit ng kaligtasan. At ang mga mayayabang ay paparusahan. Hindi nga lang kaagad-agad.
Pero yun yung patutunguhan. Pero anong sinasabi ko sa mga lumalaban ng tapat? Anong pahayag na pinapahayag ng buong kapal? No? Ay, huwag tayong mag-alala. Bakit? Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig ko ng may kababaan ng kalooban. Para saan? Katulad na ipinahayag ko sa ikalawang pagbasa, no? Gawa ng alin? Gawa na tayo'y mga alagad ni Jesus. Na ginagawa natin ito na alin? Gawa ng pag-ibig. No? Pag-ibig, hindi gawa ng pansariling kapakanan. Kaya yun ang hindi natin sa harapan ng buong kapal. Na madagdagan yung ating pananampalataya. Itong tatlong ito, pagsalikapan natin. Lumalim din tayo sa pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabaya. Palagi tayong manalangin